So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ayan, tag-ulan na naman mga ka-vlog-vlog. Ang daming mga posibleng pwede maging problema sa ating poultry farm. So ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa mga problema at paano to iiwasan. So samahan nyo ako, tara! So isa sa mga problema na kinakaharap ng mga poultry business owners tuwing tag-ulan ay yung outbreak ng langaw at kasabay nito yung pag-alingasaw ng masangsang na amoy. So ano ba yung pwede natin gawin para masolusyonan yung problemang ito at paano to maiiwasan? So dito sa farm namin mga ka-vlog-vlog, dito sa poultry house, ang sekreto natin dito, so gaya ng tinapi ko na last time, eto pa rin. So continuous tayong gumagamit ng rice hull para maiwasan natin yung pag-outbreak ng langaw at the same time yung pag-alingasaw ng masangsang na amoy galing sa ipot ng ating mga alagang RTL. So ayun na nga mga ka-vlog-vlog, gaya ng sabi ko, so dito sa farm, ang ginagamit namin para maiwasan yung pag-alingasaw ng masangsang na amoy at pag-outbreak ng langaw ay yung paggamit ng rice hull. So kung mapapansin nyo, ito yung ginagawa namin dito kada araw. Naglalagay kami ng rice hull sa ilalim, wherein sa ilalim ng mga layer cages na yan, nandyan sa ilalim yung tinatawag nating rubber mat. So yung rubber mat yung sa ilalim, tapos binababawa namin ng rice hull para doon mapupunta yung mga ipot ng mga manok. At the same time, kada araw tinatabunan ulit namin ng rice hull. So yung pagpapalit namin ng rice hull, pagtatanggal ng ipot dito sa poultry house ay weekly. So ang ginagawa namin dyan mga ka-vlog-vlog, sinasako namin yan tapos binibilad. Then after nun, yung ipot na nakokolekta namin, yun yung ginagawa natin fertilizer sa ating mga pananim dito sa farm. Usually kasi mga ka-vlog-vlog, nagkakaroon lang naman ng masangsang na amoy kapag nababasa yung mga ipot ng ating mga alagang RTL. At the same time, nagkakaroon talaga ng outbreak syempre kapag mayroong mga masangsang na amoy, doon pumupunta yung langaw at nagkakaroon ng pagpaparami yung langaw within the area. So ngayon, iniiwasan natin yan sa pamamagitan ng paggamit ng rice hull. Yung rice hull kasi mga ka-vlog-vlog, yun yung maganda kasi dry na dry siya, at the same time siya yung nagiging absorbent ng mga wet particles na galing sa ipot, at the same time iniiwasan natin na mabasa yung ilalim ng ating layer cages na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng alingasaw. Kasi kadalasan grabe yung outbreak ng langaw kapag syempre hindi maganda yung kapaligiran, at the same time hindi malinis yung area. So kami dito mga vlog-vlog sa farm, kumukuha kami ng rice hull dyan lang sa malapit na rice milling station dito sa lugar namin. So since kakilala lang din namin, medyo nabubulol, kakilala lang din namin yung may-ari ng rice miller. So ang ginagawa namin ay humihingi nilang kami ng mga apa galing doon. So ngayon, yun yung ginagamit namin dito na pang-control. Ayan o, example, ayan, ginagamit namin na pang-control sa langaw, at the same time kinokontrol namin yung tinatawag nating amoy, para maiwasan yung pagkakaroon ng alingasaw ng amoy dito sa ating poultry farm. So yun na nga mga ka-vlog-vlog. Again, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So meron na tayong total of 13,500 plus na YouTube subscriber. So patuloy lang sa pagsuporta mga vlog-vlog. Again, Diyos mabalos sa lahat ng sumusuporta sa The Backyard Farming. So pwede nyo din akong i-contact via Facebook page. Ito yung ating The Backyard Farming Facebook page. Kung may mga katanungan kayo, pwede ninyo akong i-direct na message, or you can comment down below mga ka-vlog-vlog. Again, maraming salamat.